So, di ba tanong dyan, good or not good? Kung mag-extend to ng 7 days. Extend for the 7 days. Walang pastor na lumabas. Walang pastor na lumabas. Okay, so doon na tayo sa not good. Kasi not good, it would reflect how weak the president is in terms of looking for somebody. You know, they're putting thousands of police force dyan. They're finding a few number of people na hindi nila mahanap. Pati yung mga yung mga shurak nila sapatos na ibuloy doon sa ilalim ng imburnan, wala silang nakita. No? So that reflects bad on them. Ano naman yung good kay BBM? Kung titingnan nyo kasi, ang SMNI na lang ang natitirang critical media. And look at SMNI coverage right now. Ang attention nila is focused on sa KOJC. Hindi ba? So yung mga other important issues na mas mahalaga, kagaya ng economy, kahirapan, kagutuman, yung sa China, hindi na nabibigyan ng attention nila. And the mainstream media now is free to create the narratives that they want na walang counter signal from network like SMNI. So I think over the long term, this strategy will work for them in terms of communications kasi nga, na ano na kumbaga na-distract na yung kalaban mo So, yun yung nakita ko dyan So, kung tumagal pa yan lalo, in terms of propaganda, okay yan kay BBM kasi na ano na na-cripple mo na na-cripple mo na yung KOJC and SMNI. Kaya Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Joie de Vivre Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta? Kumusta ang inyong gabi at bago tayo magsimula, gusto ko lang paalalahanan ng lahat to not forget to subscribe on my subscribe to my YouTube channel, Joey Cruz. Joey, tapos type nyo lang Cruz, ayan. Do not forget to subscribe and follow and click the sa YouTube subscribe and click the notification bell para makakuha kayo ng notification when I go live. And then sa Facebook, like and follow. Ayan, para mas malaki ang chance na kayo ay ma-notify. Although, sa Facebook ay kakaiba ang algorithm dyan. So make sure that you visit the page itself by typing Joie de Vivre in your search bar. Ayan. So apparently kasi hindi kasi ako lumalabas sa newsfeed at hindi rin ako lumalabas sa notification for most FB user. So kailangan mo talaga akong puntahan. Medyo mahirap akong hagilapin sa Facebook at hindi ko alam kung bakit. So kaya konting tiyaga-tiyaga. Pero check nyo ang Facebook para kayo ay updated sa mga maaari nating pag-usapan for today. Sabi ni Francis Ben na unsubscribe ka sa YouTube. Talaga? So check nyo kung nakasubscribe kayo para para to make sure. I-check nyo parati kung nakasubscribe pa kayo. Ayan. Okay, well anyway, wait lang at ang ating cosmological woman of the universe ay sasama sa ating kwentuhan ngayon. I-update ko lang kayo ng very, very quick habang sinesend ko ang link kay cosmological woman of the universe. Ayun, so kanina, galing ako dun sa KOJC compound. Ang nandun sa area, mga KOJC workers, nandun yung mga estudyante din ng junior high at saka nung mga taga Jose Maria College, andun din. At ang daming tao sa labas. Many of them, nakakausap rin kami ng mga KOJC members na nakatira sa compound. So, ang layo pa ng pinanggalingan nila. Pag uwi nila, hindi sila pinapapasok doon. That I can't understand, no? Kasi parang, pag meron po kayong na-search na dapat na isa, diba, na lugar, okay, itong area na to, na-search na, okay, dikordonan nyo na. Ibig sabihin ito, pwede na tong gamitin or pwede na tong balikan ng mga KOJC members, ganyan-ganyan, na-search nyo na diba? Ano na tayo, sige, parang hindi na natin questionin yung legality kung bakit kayo nandyan. Just try to be a reasonable person. Na search nyo na yung isang area, o, di pag na-search nyo dyan, sarado na, nakita nyo na nakahalughog nyo na, then move on to the next. O, pagkakunwari na, and so, the KOJC members can use their own compound. Diba? Bakit hindi magawa yun ng Bakit hindi magawa yun ng PNP, ng Philippine National Police? Diba? Yun hindi ko gets And then, kaya nyo tiisin na yung mga taong ito, kung saan doon naman ang bahay nila, ay hindi makauwi? Diba? Nakakaloka. I mean, the problem is you're not really honest doon sa inyong purpose kung bakit kayo nandyan. Alam natin pare-parehas na kaya kayo nandyan kasi gusto nyo i-take over yung KOJC compound. Maybe because you want to serve your lords, which is the US government. Diba? Ang hirap na hindi isipin na ganun
Kasi may history. 'Di ba? That Americans really wanted that place. 'Di ba? Ganon. So ngayon, nakakaawa ngayon to, itong mga KOJC members, na pag medyo sila pumutok, medyo sila talagang nagagalit at nag-express ng galit dito sa mga pulis, itong mga pulis naman, di syempre, re-react din, di ba? Ang problema, itong PNP, kasi kayo kasi yung kayo kasi yung nag-i-implement ng batas At kapag kayo ay bibigyan or magkakaroon ng kunwari, yung babastusin kayo ng mga or ganyan, ang nipis-nipis ninyo, 'di ba? Ang nipis-nipis ninyo. Nagpapakalat pa ng mga balita, no? Yung binabaligtad nila yung mga KOJC members na yung mga KOJC members daw yung nananakit. Tapos, recently, meron silang post na meron daw nakita ng mga Molotov bombs sa vicinity ng KOJC. Nakakaloka. Actually, sabi nga ni Sas, hindi ganun yung itsura ng Molotov bomb. Hindi ganun yung itsura nun. 'Di ba? Pagkatapos, ngayon, aside from that, ilang beses nyo nang sinuyod yung buong compound. Di ba sinasamahan nga kayo ng mga KOJC members? Parang 4th time na yata nilang naikot yan since as of yesterday. Ilang beses nilang naikot. Ganun. Tapos may mga areas na sila na parang ilang beses nilang binalikan. Kailan nyo balak umalis dyan? When is enough enough? Diba? Kasi nangyayari, hino-hostage nyo na yung lugar bahay nila yun sambahan nila yun Pero hino-hostage nyo yung lugar para hindi magamit ng mga KOJC members. Diba? May dala daw na ni-rape sa loob ng compound, sabi ni Genis Noir. Actually, nagtatanong pa ako dyan. Kino-confirm ko pa kung totoo ba yan o hindi. Yung na yan. May mga pinagtanungan ako May kasi, meron ring mga nagbabalita nga na gano'n. Na meron daw na rape, ganyan-ganyan. Teka lang ha. Teka lang ha. Ayan. As of this moment, natutulog ang mga members sa labas ng mga building while ang mga pulis nasa loob natutulog. Then naka-aircon pa daw. Ayun nga, yung parang, why is this acceptable? Na parang, ba't aabot kayo doon sa point na matutulog kayo doon sa lugar kung saan ina-apply nyo yung warrant of arrest? 'Di ba? Ba't kayo dadating doon sa punto na yon? Yung reason kaya kayo nandyan, hinahanap nyo si Sylvia, si Menes, isang church worker, miyembro ng KOJC, na ang address ay sa Pasig. 'Di ba? Bakit hindi nyo patanggapin na mission failed kayo? 'Di ba? Bakit hindi nyo tanggapin yan? Si Torre, apparently, nagkakalaglagan na nga sila dyan kasi si Benhur Abalos, sinabi niya na it's purely a police operation and whatnot. Yung Torre troops, ikaw General Torre, Diwata Torre, ikaw Torre, at yung mga troops mo na pinagkukuha, okay, you're gonna be there for, you're gonna be there for so long. Diba? Yung mga inutusan mo na gumawa ng mga illegal na bagay, okay, ngayon, ini-insist ninyo, legal yan, legal yan. Okay. Of course, sa mga nakakaintindi ng batas, hindi. Diba? Hindi yan legal. Diba? But si Torre, hindi naman na siya, he doesn't care at all. I think he's already, he's all set. He's all provided for. Ginagawa niya na to because I think he's doing this for a cost. Diba? He's doing this for a cost. So, yung mga hindi naman nakatanggap o hindi naman makakakuha ng benepisyong maaaring makuha ni Torre, you are following a patently illegal order. Paano naging justified na magsaserve kayo ng search warrant? Pagkatapos, hahalugugin nyo yung buong lugar, magstay kayo, mag-overnight kayo, dahil hinahanap nyo yung isang tao.
Kailan ba nagkaroon ng search warrant na ganyan katindi ang kapangyarihan? Diba? Ayun. Na-confirm ng isang member ng KOJC, hindi daw totoo. Ayan. Ayan, hindi daw totoo ang rape as per SMNI. Huwag daw magpakalat ng fake news. Oo nga. Yung mga lakas makapost ng anti-Israeli occupation pero tuwang-tuwa sa KOJC property occupation, sabi ni Holyfield. Ayan. Nakita kami ni Holyfield kahapon. Ayan. Ang pinag-uusapan lang doon is parang ni-rape ng mga pulis ang lugar nila kasi sa... oo. Grabe nagagalit talaga yung mga... Nakita niyo naman yung video, di ba? Yung mga kwarto na pinasok nila, yung mga ang lilinis, ang gaganda. I mean, the environment is pristine clear. Pagkatapos itong mga pulis, meron pa yung pulis na naka-shorts na lang, ganyan. Bawal kang pumasok kasi doon kapag naka-short yung nakapambahay ka lang na get up. Ganun. Bawal pumasok doon ng ganun. Sabi ni LC Xiao, something just got lost in translation. I don't think any speaker in the Liwasang rally said that anyone was raped. The siege of the KOJC compound was being likened to an actual ongoing rape. Yeah, I think that's more reasonable. May underground EMI daw kasi doon. Wala silang nakitang entrance pababa. Ang problem kasi ganito, no? Posible na may mga underground, Kemerut yan, ganyan-ganyan, may mga ano-ano. Pero kasi parang ang bobo naman ng intelligence nitong mga to. Parang ang feeling nila, kasi parang ganun yung gusto nilang palabasin na ayon sa intelligence nila, nasa bunker, nagtatago sa bunker, si Pastor Kibuloy, at saka iba pang mga hinahanap nila. Ngayon, ang nakakatawa nga dito, kasi si Sylvia ang hinahanap nyo yung strength ng warrant of arrest nyo dyan is actually on Sylvia, not on Pastor Kibuloy. O sige, sabihin na natin na si Sylvia hinahanap nyo dyan, at si Sylvia ay nagtatago saan? Sa bunker? Kasi pinagtitingnan nyo na yung mga dwelling Wala naman, di nyo naman nakita. So feeling niyo may heartbeat. May heartbeat daw sa lupa. Diba? O so ngayon, nung nakita nyo yung heartbeat sa lupa, tingin niyo sa bunker nakatira si Sylvia? Parang alabo naman. Parang tingin ko maniniwala ako, no? I think it's easier to believe that KOJC would have some underground kinembot dyan. Pero kung ganun man, malamang may exit rin yun. Diyos me. Kung may bunker dyan, dapat ngayon, nakita nyo na. Hindi, alam mo, dapat may ventilation system. At the least, di ba? You cannot have bunkers without ventilation system. And 3 days, nasa bunker ka. Kegi ka na, girl. Kasi, nang walang ventilation, ano? Walang ventilation, tegi ka na. And may underground, lahat naman ng building may underground Then may drainage ka. Kaya nga, may lumalabas yung sa TikTok na chinek daw niya yung Google Earth. Yung mga kinoconstruct pa lang yung na mukha daw itong underground. How did you know that? Yeah, it could be drainage. Can you imagine yung buong kingdom, yun lang yung underground, drainage? So, kung walang drainage? Is it difficult to conceive na meron siyang, pag magtatayo ka nga ng mga pag magtatayo ka nga ng mga building na, may malalim na foundation yun na hinuhukay di ba? Lahat ng building may drainage. Hindi nga yun yung hindi mo na maintindihan kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila, girl. Ako, bukas ang budget hearing ng OVP sa HOR. And I've heard na it's going to be spectacular. Anyway, ang kasi niyan, ito, desecration of holy site. Yes, it is. Nga yun, di ba merong non-establishment clause? Ang Constitution. Ibig sabihin, walang ang Estado, hindi siya pwede may pinapaborang religion. And the state cannot even determine, ito, valid to religion ito hindi to valid to religion na to. So whatever is your opinion, nasabihin nyo man, ay, cult ito, girl, it won't hold water. At sa mga at hindi ko pinagtatagol yung religion ng KOJC, nasabihin ko, paliwalaan yung religion niya, ha? So sasabihin ko, Christianity, when it was starting, was considered a cult. Pero, ayun.
Sabi ni Baldo Valderrama, good morning Miss Joey, bakit po hindi nagpakita si Baste Duterte? Natakot po ba kay General Torre? Naiyak na po ang mga taga KOJC, sinisigaw ang mga Duterte. Bakit hindi man lang po sa Klolo man lang? Baldo Valderrama, nandun ako. Ang mga KOJC, di ba sila sumisigaw ng ganon? Huwag kang etsosera dyan. Okay? Ngayon, yung sinasabi mo na bakit hindi nagpakita si Baste doon or what not, ganyan-ganyan. Pag pumunta si Baste doon, tapos sasabihan niya si Torre, susunod ba si Torre sa kanya? Hindi. Drama. Hindi niyo ba nabasa? Hindi niyo ba binasa yung statement ni Baste? Hindi nga niya, ang sinusunod lang daw nito ni Torre is DILG and the Commander-in-Chief. Correct. Yun yung statement niya. So, ang kung pumunta siya doon, it's useless. Ano nga sa klolong ibibigay? They cannot do anything. Because the police in Davao is not under the control of the mayor. Of the mayor now. Pero usually kasi the police, the mayor has a huge power over local police. Sila ang di ba LGU is under the ILG, di ba? So ganun yung line of maybe I don't know, duties and responsibilities, whatever. Pero makikinig ba si Torre sa kanya? Yun yung point doon. Tsaka Baldo Valderrama, wag kang sinungaling. Kasi sabi mo na sinisigaw ng mga kay OJC doon yung mga Duterte na pumunta doon. Walang ganun, actually. Tapos, pero yun na nga, fourth day na nila ngayon. Oo, since Friday. Bali Saturday na madaling araw. Friday ng gabi, Saturday na madaling araw. Ayun. Oo, so ganun ang nangyayari. So yung search 4 na araw na. Oo. Ako kasi guys, in life, always trust the process. Consider this as part of a process of a long march. Very long march. So kailangan i-set yung mga expectations ninyo at saka yung mga ninyo. This is not one swoop. It cannot be done in one swoop. Ganon. Kailangan to ng endurance, kailangan to ng you have to do your share. Stop talking about si ganito wala. No. You have to you have to check upon yourselves. What can you do in order to make things happen? 'Di ba? Kausapin niyo yung mga kaibigan niyo. Hindi naman Duterte ang kailangan taong bayan. Correct. Diba? Kausapin niyo mga kaibigan ninyo, kausapin niyo yung... Yes po, live po ito, Dota 1 Prime. Live na live, ayan. So, ayun na nga, kausapin niyo mga... Talk about this, no? Talk about this with your friends, with your colleagues. Kung anong nakikita dito, tama ba itong ginawa? Nagsaserve ng warrant? Naka-board and lodging na yung mga police sa isang sacred ground? Sabi, Abalos said he doesn't know anything about the police brutality towards the KOJ. Well, ang sinabi ni Benhur Abalos is that it is purely a police operation. So wala daw silang hand sa kung ano yung nangyayari doon. Basically, Benhur Abalos is washing his hands. And I think as a lawyer, Benhur Abalos understands that what is being done there has no legal basis or any legal justification. Pero kasi, you know what? Pag police operations kasi, may presumption of regularity. Hindi ganyan na. Presumption of regularity. Ibig sabihin yan, if the police is doing a police operation like this, ang presumption kaagad, it's regular to. That this is above board. Okay? Ngayon, kaya nga si Torre, matapang siya doon. Sabi niya, well, kung gusto niyo to i-challenge, i-challenge nyo to sa korte. Pero ngayon, meron akong mission, and this is a lawful mission. Kailan niya sinabi yun? Sinabi niya yon at anong oras? Noong Saturday na madaling araw. Saturday na madaling araw. Ngayon, ang talino doon ni Torre. Wala pong korte ng Saturday, Sunday, Monday. So ngayon, lahat ng gusto niyang gawin na ma-accomplish yung 3 days na yon, ma-accomplish niya na. Ngayon, ang tanong, kung mademanda siya dyan sa ginawa niya yan, it will also take a long process. I-gets niyo? Mahabang proseso din yan. So, ang po nito is, na to, na-calculate na to lahat. No? Hindi naman niya gaganyan, no?
at the very least, kasi ang mangyayari dyan, bukas, mamaya pa lang silang umaga makakapag-file sa korte ng injunction or whatever legal remedies that they are going to Ngayon, usually, kapag magpapa-TRO, kapag ka mai-establish mo that there is a right that is being violated, ganyan-ganyan, yung korte, kailangan niya mag-decide very swiftly dyan Ganon. Malamang, i-ano rin nila yan. Kumbaga, ipupush rin nila sa limit yung decision na yan. So, kumbaga, itong ginagawa ni Torre, I think he bought like maybe 1 week. Yes. Ngayon, may pinag-usapan na nag-ano na kami dito, pigaan na kami kanina dito ni Joey ng utak before the live, kasi hindi namin kukwento ang pigaan ng utak namin. Diba? Pero ang inaano lang namin dyan is, guys, nagkakapaan lahat. Nagkakapaan lahat. So ngayon, yun ang clue. Nagkakapaan lahat. Correct. Okay? And I do believe deep in my heart, trust the process. No, Joey, ikaw, would you tell them that the process? Ito ang mga klaro, yung sa mga nangyayari this past few days, they have nothing. The PNP doesn't have anything. But they project as if they have something. They project na parang, hindi, may intelligence kami, may ganito, ganyan. Hindi. But they don't have anything. Wala talaga silang ganyan. Yung mga sabi nila, merong underground, merong ganito, merong ganyan. Alam nyo, nahanap nyo na yan. Kasi yung sinasabi ni Torre na, hindi, ang laki kasi 30 hectares. Yan yung land area. Yan yung land area, 30 hectares. Pero the thing is, the living spaces is less than 30 hectares. Ngayon, kung meron man diyang underground, whatever, di ba meron na nga kayong mga meron na kayong mga scanner, meron na kayong ganyan. Nagawa nyo na yan before pa kayo sumugod Pero ang sinasabi niya na, paiba-iba kasi siya Hindi ba? Paiba siya ng sinasabi. Kasi nga, ang ano namin dyan, gustong i-exhaust ni General Torre or ang mission na ito, not necessarily General Torre, but the mission itself, this was planned ng hire. No, hindi lang to si General Torre. Hindi si General Torre, not all by himself. Ito ay pinlano from the highest level. Gusto nila exhaust yung 1 week. Yes. 1 week. 1 week. Ngayon, ano ang gusto nilang i-exhaust sa 1 week? Ito na maganda. Yeah. Ayan. Walang si Kibuloy doon sa compound. At alam nilang wala sila doon. Remember, the warrant of arrest is on certain Sylvia Jimenez. Oo. Yung hindi, di ba, tapos hindi rin nila binigyan ng kopya ng warrant yung lawyer. Di ba? Hindi, kailangan nilang pumasok. Okay? Kailangan nilang pumasok. Dito na pumapasok si Machiavelli. yung pagiging Machiavellian ni BBM. Oo. Sabi ko sa inyo, hindi ako pwedeng paikot dito kasi binasa ko rin yan, mga darling. Okay? So, anong ginagawa niya? What do you think is the plan? You guys, ano to ha? Sige, kayo? Maghula kayo. Ang nawi-witness natin dito, guys, is high politics, ha? High politics. Hindi sabihin na bangag politics, it's just high politics. This is not just politics of everyday. This is high politics. Okay? So, ano sa tingin ninyo yung reason kung bakit, despite the fact na alam nila na wala dyan si Kibuloy, they still went there, wanted to, aside from the fact doon sa US angle, yung mga ganyan, yung local interest to. Kasi nasa labas yun nasa labas yun Kasi talagang, alam naman natin na isa rin yan sa mga driver. But aside from the geopolitical significance of this situation, there are some local interests to be served. So doon tayo sa local interest to be served. So bakit, why do you think they want to be there in the compound? Ng 1 week. Bakit 1 week? Wag kayong motherhood statement na power show off, ganyan. Wag yung motherhood statement. Kailangan yung i-analyze ninyo yung situation. Ayan. Martial law daw, sabi ni Elsie Xiao. No. Hindi ito ang magiging ugat ng martial law. Ang magiging ugat ng martial law, ng longevity ng power, South China Sea. It's easier for Filipinos to accept. They want to establish a fortress near Duterte? Alam
ano niyan is ganito ito mga nangyayaring to, guys, remember, these are political animals, no? These are political animals. The Dutertes are political animal. Pastor Quiboloy is also a political animal. Been witnessed everything. Played the game. The Marcoses are also political animal. You know, everyone is a political animal. Okay, in this situation. Okay, in this situation. Now, so gusto niyang 1 week. No, it's not waiting Duterte to react. 1 week, di ba? 1 week. Okay. Kasi nga, tingnan niyo yung, mangsas pag may namatay. Ano to? Testing the waters, how the people would react? Alam na naman nila eh. Alam na naman nila eh. Alam na naman nila yan. Saka, look, the trust rate, the net trust rating of the president is really low. They don't really care anymore. Kasi they really don't care anymore. Yung mababa nilang trust rating. What they want to care about is to make sure that Sara will be immobilized. Kaya importante yung tomorrow's hearing. Okay, so lahat ito yung magkakasalabit ha. Magkakasalabit itong lahat. Okay? Tingnan niyo yung buong situation ha. Tingnan niyo yung buong situation. Tingnan niyo yung buong situation ng mga eksena sa buhay. Okay? Sabi, ICC is setting up something with Dutertes. Hindi po ang ICC ang pwedeng mag-set up. Wala po silang police force. All politics are local. Okay? So you have to think about domestic politics. National politics. They want to sequester the property. Ang tawag dito, I think yung sequestration ng property, yung to own it, ang tawag dito, yung goal na yan is something that is to be seen in long term. Long term. Mahabang process yan. Ang lang natin, yung ngayon lang, yung why do they want to stay in KOJC compound? Bakit sila nandun? Bakit gusto nila na, why do they want to take it over as of the moment? Kasi they cannot be there for long eh. I mean, when all the court actions are done and natawag dito, magkakaroon yan talaga. It's gonna be very difficult for them to hurdle the legal questions sa pagstay nila dyan sa KOJC. Kasi nga, si BBM bumababa na nagpa-plunge na yung net trust rating. Siyempre, ang next in lang dyan si Sara. So, anong ginagawa nila yung kay Sara? Ginagawa nila na si Sara ay less attractive alternative to Marcos. Nagigets nyo ba? Ginagawa nilang less attractive alternative to Marcos. Kaya gusto nilang pababain din yung rating ni Sara. And of course, kailangan mo din, pag ganyan, kailangan mo din yung papalit sa'yo, kailangan hindi mo rin siya mapapakilos. Di ba? Hindi mo rin siya mapapakilos to discredit VP. Hindi nga yun. Ba't niya kakabitin si Quiboloy to discredit VP? Okay. Tingnan niyo lahat ng you have to open yung VP, mag-eliminate na tayo, ng mga hindi kasali. Mag-eliminate na tayo ng mga hindi kasali. Na hindi pa kasali sa ngayon. Yung VP angle, tanggalin niyo muna yon. Hindi mo nakasali si Inday. Hindi mo nakasali si Inday dyan. So, bakit sila nandun for a week? Why do they want to to be in that place, ganyan at of course they are doing what they are doing. They try to make KOJC look bad. Merong mga planted na mga kung ano-ano. Alam mo yun, ginagalit nila yung mga KOJC members. These are the things that we've seen, di ba, so far. So ang tanong, why do they do this? Bakit nila gustong ipin na yung KOJC members are evil people, ganyan, na nananakit ng pulis, na merong mga bad intention kasi may mga tinatagong bomba, yung mga ganun. Ganito na lang. Why do you think why do you think they want Pastor to surrender already? Yan ang maganda, no? Why do you think they want Pastor to surrender already? And what is the relevance of this long-term arrest, serving of warrant of arrest with board and lodging, with fortified with Shirotay strain and Ginkgo biloba? Why do you think? Okay, why do you think? And why do you think na kailangan necessary itong long-term siege na ito
Pwede pang umabot ng 1 week. Correct. And why do you think, and ano sa tingin nyo ang mangyayari? Would it be beneficial for BBM administration if this goes on more than 1 week? 7 days. Yes. 7 days. More than 7 days. Okay, more than 7 days. Or maging 1 month. Okay. Yung mga tanong, Ayan. nahihirapan sila, no? Kasi nga, i-separate nyo yung sarili nyo sa issue muna. So, tingnan nyo siya, maging strategic kayo. Sinasabi ko nga sa inyo, this is high politics at work. Hindi high na bangag. High, ibig sabihin, high level. May tanong dito, kasi sabi ni Chawals, Joey, if the police targeting PACQ, how about Senyor Aguila? Well, yun nga yung point, kasi talaga naman tinatarget nila si Pastor Kibuloy for a certain purpose eh. Kasi di ba yung kaso ni Senyor Aguila is basically similar to what they are throwing at Pastor Kibuloy. But they did not go all out against Senyor Aguila, di ba? This is a very good this is a very good comparison na did you do the same yung parang pangtutugis kay Senyor Aguila ng kadagayan ng kay ano? Hindi sinasabi na flexing their muscle for others to shut up. Nandun na yun eh. Given na yun, matagal na nilang ginagawa. Matagal na nilang ginagawa. Hindi na nila kailangan patunayan yan. Oo, napatunayan na nila ngayon. Pero ang tanong na namin dito is, again, consider everyone in this political spectacle as political animals. Okay? The Dutertes, the Marcoses, anyone in Malacanang, and of course, Pastor Kibuloy. Okay? Okay? So ngayon, ito naman, huwag kayo magma-motherhood statement na tuwikin. Of course, yung ginagawa nila ngayon is tuwikin Duterte. Pero ibang question namin. Okay? Ang question namin is ganito. Why do they need to solve their Pastor Kibuloy problem as soon as possible? Diba? Wala ka, Joey. Ayan, I'm back. Diba? Diba? Bakit kailangan? Oo. At bakit, and what do you think and do you think that it will be beneficial for the BBM administration if this goes beyond 7 days? What is the impact of this being prolonged to the BBM administration? Is it beneficial or not? Yes. Yan ang mga tanong, no? Kasi ang basa kasi namin dito ni Joey, 7 days to eh. Yun na yung maximum, no? Yun na yung maximum. Ngayon, dapat ang sagot nyo sa sarili nyo, beneficial ba siya kung more than 7 days? Beneficial ba to sa BBM administration? Or kung hindi siya beneficial, bakit? Kung beneficial siya, bakit? Na ipoprolong pa to more than 7 weeks. No, it's nothing to do with the assets right now. Okay. Ano nang tayo, yung wag masyadong yung specific lang na yung specific na answer. Yung specific na answer na bakit hindi makakabuti or makakabuti kay BBM kung hahaba pa siya. At bakit nila gustong magstay bakit nila gustong magstay diyan? At pag nagstay sila diyan, beneficial ba sa kanila kung lalampas yan ng more than 7 days? Remember ang assumption natin dito is wala si Pastor Kibuloy dun sa compound. So Pastor Kibuloy is somewhere watching all of this unfold. So everyone's watching. Sinabi ko na nga, di ba? Treat everyone as a political animal. The pastor, the former president, the vice president, the current president, the wife, Romualdez, they're all watching this unfold. Okay? So ngayon, syempre ang gusto ng admin. Ano si Joey? Admin. Ang gusto niya, kailangan sumuko na to. Ano ngayon ang gagawin mo, Joey, para mapasuko mo ako? Halimbawa, ako yung tinutugis mo, no? Nawawala ako. Ganyan. Ano mga gagawin mo? I will apply tactics that will make you feel uncomfortable so that you will be the one to come to me. Diba? Like what? Like for example, yung paborito mong hindi, kasi nga, halimbawa ikaw wala akong halimbawa, di ba? Kung meron, if you wanna get at someone, anong ginagawa ninyo? Who do you first
approach. Oo. Siyempre yung malapit sa kanya. Yes. Mm. Eh, wala akong pamilya. Siyempre, unang gagawin mo, pamilya, di ba? Oo. Hawak namin ang nanay mo. Hawak namin ang kapatid mo. Hawak Correct. namin ganito. Eh, wala akong pamilya, Joey. As in, wala kang asawa, wala kang jowa, wala kang ganyan. So, anong gagawin mo ngayon? Ano ba yung next na importante sa'yo? Okay. Hmm. So, anong gagawin mo ngayon kung nalaman mo kung ano yung next na importante sa akin? Para Yun ang kukunin ko. Di ba? Anin mo, di ba? Gaganyanin mo, di ba? Gaganyanin mo. Ano? Pipagain ko ng todo. Hindi ko pa lalabas? Hindi ko pa lalabas? Hindi ko pa lalabas? O, sige. Pero bakit hindi pwedeng gawin yun ni Joey ng more than 7 days? Kasi, sasagutin ko na ba? Hindi, ikaw. Bakit hindi mo pwedeng gawin yung more than 7 days? Hindi, kasi yung value ng threat, number one, yung value ng threat na babalian ko ng buto to, it can only go so long. Okay? It can only go so long. In the case of KOJC, after 7 days, all the legal remedies would be available to KOJC. Already. Mm-hmm. Di ba? Already. Oh. Lahat na yan, no? Magpapatong-patong na yan. Kailangan within 7 days. Ngayon, si Joey, meron siyang higher intention kung bakit kailangan niya na akong sumuko kagad. Problema ako eh. Yung alay ni Joey, nalusutan ka ni Alice Go. Mayroon na silang panglibak. Naku, itong admin na to, nalusutan ni Alice Go. Mahina ito, mahina. Baka naman pati si Pacquiao, malusutan ka. Correct. Yun na nga lang ang isa sa mga nag-unite sa kanila. Tactical alliance yun eh. Tactical alliance na yan. Yun na lang yung nag-aano sa kanila. Ako, dahil maldita ko, sige, ako ang magiging tinik sa iyong credibility. Catch me if you can. Correct. Nagigets nyo na. Again, treat everyone here as a political animal. So we're watching, we are watching high politics. Kasi pag walang nakuha dyan, at nagkaroon dyan ng podong gurgur at wala kang nakuha, yung mga kaibigan ni Joey na taktikal, anong gagawin na sa? Kasi, gusto ba nilang ma-associate sa ganon? Sa isang tatanga-tanga. Hindi lang sa tatanga. Gurgurero. Hindi ngayon kasi may higher goal eh. Ginagawa namin to kasi meron kaming kailangang ma-extract. So we will do everything in order to extract. Kung walang ma-extract, tapos may mga correct. Nagigets nyo na. So ito, game of tactics tayo ngayon. Game of tactics ngayon. So ngayon, lahat ito nag-aabangan, no? Kaya ang tanong namin sa inyo, pag humaba ito ng 7 days, is this gonna be good for BBM? Or not? Diba? Sagot kayo. Is it gonna be good for BBM kapag humaba? May context na. Sana may umakyat. Sana may mga umakyat, no? Umakyat kayo, guys. Umakyat kayo. I-share ninyo ang inyong mga talinhaga. Oo. Ayan, hindi, syempre, nagkakaisa naman sila na no. Sabi ni Cheche, oo. So, pabor kay BBM pagka na-extend. Tama ba, Cheche? Tama ba? Bad for BBM. No, not good. Okay, not good. No and yes, sabi ni Roving Eyes. Ay, gusto ko yung yan. Umakit kayo, mag-explain kayo. Akit kayo. Ayan yung link. Huwag niyong alalahanin si Tore. Si Tore, good na yan for life. Sooner or later. Good na yan for life. Si Tore, good na siya. Hindi niya na iniisip yung future niya kasi good na yung future niya eh. Ayan. Ayan, nakikiramdam. Anong sagot mo? Good ba for BBM kapag lumampas ng 7 days itong KOJC siege or hindi? Okay lang po ba yung audio ko? Walang feedback?
Okay lang. For me, hindi siya good. Okay. Kasi, sila na mismo magkakagatan yan eh. Kumbaga, di ba, mag-alliances. Sige po, ano po yun? Hindi good kasi, okay, sige, i-simplify mo yung explanation mo. Bibigyan kita ng 3 minutes to explain why not good. Unang-una, hindi siya good kasi within 7 days, kumbaga kasi sila yung magkaka-alyansa niyan eh. For me lang po ito di ba, sablay na nga yung kay Alice Guo, natakasan na sila eh. So, ito na lang yung pinaka, nila to redeem themselves na may pa sila, kumbaga may capability na kaya pa nilang i-redeem yung self nila sa pamamagitan ng pagkuha dito kay Pastor tsaka pagkuha nitong kay OJC. Anong grade mo? Ay, hindi pa pala tapos. Okay, continue. Sige po, ano po yung tanong? Sorry. Hindi, tapusin mo muna yung sinabi mo. Ayun nga po, kasi sila, kaya lang naman sila nagkaka-alyansa kasi may isa silang target eh. Yung Duterte. Sino yung mga supporters si Duterte? Number 1, siyempre kay OJC tsaka si Pastor. Ngayon, pag hindi nila nakuha to si Pastor, it means na hindi nila mapipilayan ang mga Duterte. Lalo pang lalakas tong ngayong support kay Sara. Ang ending, syempre, gagawin na nila lahat. Impeachment, ganyan-ganyan. Syempre, di na papayag ang mga tao eh. Kumbaga, magkakaroon talaga ng sila na mismo magkakagatan yan. Kasalanan mo to eh, ganyan-ganyan. Kumbaga sila. Hindi. Consider this is like high politics. Anong grade mo kay nakikiramdam lang? Rating ng A-, B+, ganyan? Ang tawag dito, yung pasado, pero hindi, ano ba yun? Wait, hindi ako grade. Stress, yan, stress. Stress ka, nakikiramdam. Then stress. Hindi, pasado yun stress. Pasado ka, stress, no? Masyado ka namang ambisyosa, stress ka lang. Bibigyan ko pa kayo ng clue. August din ito nangyari, Joey. Manila bus hostage crisis. Ay, oo. Oo nga. Ayan. Manila bus hostage crisis. Pabor ba sa Pinoy administration kung yung hostage crisis tumagal pala? Same ghost lang pa kanila. Nagigets yun na? Ba? Ikaw ba, Dr. Gato, nagigets mo? Gusto mo mong mag-gradean? Hindi, mabilis lang ako kasi nasa NCMNA ako in a few minutes. So, di ba tanong dyan good or not good? Kung mag-extend ko ng 7 days. For the 7 days. Walang pastor na lumabas. Okay, so doon na tayo sa not good. Kasi not good, it would reflect how weak the president is in terms of looking for somebody. You know, they're putting thousands of police force dyan. They're finding a few number of people na hindi nila mahanap. Pati yung mga, yung mga shurak nila sapatos, ibuloy doon sa ilalim ng imburnan, wala sila nakita. No? So, that reflects bad on them. Ano naman yung good kay BBM? Kung titingnan nyo kasi, ang SMNI na lang ang natitirang critical media. And look at SMNI coverage right now. Ang attention nila is focused on sa KOJC. Hindi ba? So yung mga other important issues na mas mahalaga, kagaya ng economy, kahirapan, kagutuman, yung sa China, hindi na nabibigyan ng attention nila. And the mainstream media now is free to create the narratives that they want na walang counter signal from network like SMNI. So I think over the long term, this strategy will work for them in terms of communications kasi nga, na kumbaga, na-distract na yung kalaban mo eh. So, yun yung nakita ko dyan, ha? So, kung tumagal pa yan lalo, in terms of propaganda, okay yan kay BBM kasi na-cripple mo na yung KOJC and SMNI. Kaya nga, ewan ko kung ano bang status yan kasi may pasok na today ang supposedly yung college. I don't know kung aalis na ba yung mga police doon. I doubt it. Diba? So anyway, yun lang po ang aking 2 cents dyan. Thank you, Prof. Bato. Dr. Bato. Ano yung SAS? Grade ni Dr. Bato. Teka, grade ba for what yan? Resignation to. Resignation to. Gusto ko mag-gradean. 1.75. Ano ang highest? Girl. Ano ba UP system ba ito? Unang mataas? Unang mataas. Ay, salamat. With academic distinction yan, 1.75. Yes, 1.75. Ang Mr. Prof. Bato. Sabi ni Comic Atilan, itong SAS na ito, kulong ito. Serious? Ano kukulong? Kasi nabuking mo na daw sila. Unang-una, para makikulong mo ako, kailangan mo muna akong hulihin. 7 days din daw po. Si Pastor nga, hindi nyo mahuli-huli. Since April pa kayo nagaganyan. Ako pa, Russian spy to. Correct. Okay, teka, nakikiramdam ibababa na kita para makakapagpapasok ako. Bababa na rin ako, bye-bye. Okay, bye, bro. Thank you so much, student. Thank you so much, student. Thank you. Okay.
Next, I see Rodrigo Eralino. Ayan. Ay, ito lang bakit 1.75 yung grade mo. Kasi yung yes na portion, may ano siya, no? Yung, it was a very good observation. No? Napakaganda ng point doon ni Prof. Batu na, when it comes, short win yun, kumbaga that is short win on the part of BBM na ganun yung sitwasyon. Pero nga, ang ano nun is, nakatutok sila doon, pero kailangan mo mag-i-feed ng drama. Oo. And actually, medyo double sword rin yun. Kasi pag humaba, pagkatapos yung KOJC would talk about it again and again, there's also a high risk that they're going to penetrate to the people. Kasi parang, bakit lagi na lang nilang sobrang naman pang-aapi yan, di ba? Yung mga ganun. Oo, kasi 1 week na, hindi niya pa nahuhuli. Baka naman wala dyan. So, mag-i-invento ka rin naman. Kasi, kita man si Tori, di ba? Hindi niya naman malaman kung ano sasabihin niya. Hindi kasi malaki 30 hectares, paikot-ikot, ganyan. Kailangan namin paalisin yung mga, ang malaking pagkakamali dyan ni Tori. Pag pinaalis niya yung mga KOJC. At walang witness. Balikan ninyo ang nangyari kay Pinoy. Meron ding religious group ng panahon ni Pinoy. Nagurgur niya. Oo, nagurgur din doon. Balikan ninyo yung eksena na yon, di ba? At tingnan nyo kung ano na yung mga pagkakamali nitong BBM administration. Yes, Rodrigo. Yes, ma'am. Good morning, mga ma'am. I think that if this will prolong, it will be very bad optics to the administration. And if I plan to have a Senate seat, I'd rather stay away or ayoko ma-associate sa incompetence ng gobyerno, especially kung papasok na yung mga constitutionalista, especially the right of exercising freedom of church and all that. Kasi bad optics na talaga siya kung lalong hahaba to. Okay. So, meron ka pang additional aside from that? Other than that, ayun lang naman, ma'am. Salamat po. Ayan. Thank you, Rodrigo. O ikaw, Sas, anong grade mo kay Rodrigo? Ako kasi kay Rodrigo, ano siya, no? Meron siyang point kasi nga nakadikit ito sa election, no? Siguro ang grade ko kay Rodrigo ay 2.75. Yes, ayan. 2.75. 2.75. Ayan. Ay, makigrade rin kayo dyan. Ayan. Ay, may gusto pa umakyat. Yes, sir. Ay, Rodrigo, binaba na kita, ha? Binaba na kita. Ayan. Andiyan na yung link sa mga gusto umakyat. Ayan. Si I Am Patriot, go! Good evening. Umapala ka sa barangay. Ano sa tingin mo, magiging maganda ba sa BBM administration o hindi na pag tumagal ito ng more than 7 days? Ay, kailangan meron tayong added level of difficulty. Okay. Bonus point ito. Ano sa tingin mo yung limit ng pagtagal nito? Na nandiyan pa rin sila, Ito for me, ano sa tingin ninyo yung how long can they justify their stay in the compound ng beyond 7 days? Yung 7 days kasi guys, kasi mamaya, yan yung time na pwede na silang mag-file ng mga legal action. So, yan kung let's say magpapa-TRO sila na para ipastop na itong mga ginagawa ng police and whatnot, ganyan. It will take maybe 2 or 3 days before the court would decide. Ganon. So, kumbaga, kaya parang maybe on Thursday or Friday, doon pala magkakaroon ng court decision. Ganon. So, yun nga. So, parang max na yun pagka ganon. So, if you think it can go longer than that, after all the remedies are available, ano yung tingin ninyo? Yung second layer of difficulty of the question is ano sa tingin ninyo yung reason na po pwede nilang idahilan para magstay pa sila? Ayan. Go, I Am Patriot. I think my opinion here is there are many possible risks na pwede mangyari sa incidenteng nangyayari sa Davao, no? I think I've mentioned it in the previous chats that kasi somehow the Florendos are baluarte rin ng Davao yan. So and they've been keeping quiet, no? So I think for me it has something to do also with the Florendos, with the Marcoses doing all this stuff, supporting the Florendos to be in the position and taking over the Dutertes. This is how I see it. Bakit Florendo nandiyan ang Nograles? I mean, the Florendos have been a long history as a Marcos cronies. So I think it's time for the Florendos are friends with the Marcos and friends with the Dutertes.
They go Yes, both ways. exactly. Oh, Ayan, 4.5 ang grade mo, sabi ni Madam nasa irit. Ay, mo go sa likod. Sabi ni Oo. Madam nasa irit. Naku, ano si Madam nasa irit? Terror, ha? Strict. Oo, terror. Ako nga, bibigyan ko nga 3. Pwede ng 3, no? Mhm. Ganyan. Pero Three kasi for pwede rin palabasin, Three for effort. pwede rin palabasin na if Torre fails, Marcos will play a hero role in this situation. If what? How? Hmm. Ayun, nababawasan yung grade mo. I am patriot. Hindi. Guys, can you Patriot here. ganito nga, para ma-organize ang mga utak ninyo dahil baka hindi pa kayo sanay sa mga ganitong mga pag-iisip. Maglabas muna kayo ng a piece of paper and pen. So, everyone, students, meron na ba kayong Okay. paper and pen? Paper and pen. Okay, paper and pen. Lahat kayo para we will squeeze your juices. Your Alright. Oo, Thank you. ready na lang. Paper and pen, paper and pen, paper and pen. Ayan, paper and pen muna kayo. Meron na? Okay na? Okay, ilista nyo lahat ng actors, major. So, Dutertes, BBM, Yellow Pink. Tatlo muna tayo. Dutertes, BBM, Yellow Pink. Tatlo. Okay. Ngayon, i-connect nyo ngayon yung merong tactical alliance. Lagyan nyo siya ng linya. Okay, ito may tactical alliance to ngayon. Hindi ba? Okay. Okay, nagawa nyo na sa inyong paper and pen? Paper and pen? O, i-connect nyo lang line. Para yung mga bata lang tayo, Joey, connect the dots. Connect the dots. O, yan. Okay, 2 versus 1. 2 versus 1. Okay? Ito ang ating tinatawag sa international relations. Diba? May ganun segue, Joey. Itong tinatawag na strategic triangle. Strategic triangle. Strategic ba? Diba? Strategic. Okay. Ito yung condition, ito yung sitwasyon ngayon. Noong 2022, ano yung may connect? So maglalagay kayo ng year. Okay, 2022, ito yung merong alliance. Tapos nag-shift ngayon sa 2024. Okay, gets you na? Nag-gets you na? Okay. Ano ngayon yung alliance nung dalawa, nung 2022, ano ang kanilang common goal? Politically. Hindi yung pangako sa masa or whatever. Sino yung kailangang hindi makapasok? Magkakaroon kayo ng arrow. Okay, arrow. Mula dun sa linyang yon, i-arrow nyo, ito yung actor na X dapat. Yan, di ba? Ngayong 2024, yung tactical alliance yan, sino yung X? Yung EX ng tactical alliance na yon. So, nagigets yun na yung movement. Di ba? Na-connect na siya. Okay? Na-connect. Ang gulo naman ito ito mga to, not following instructions di ba? Tatlong actor nga, di ba? Duterte, BBM. Of course, BBM, that's BBM and Alipores. And the Dutertes. Tatlo lang. Di ba? Yellow Pink, one actor. It doesn't matter kung sino yung Risa Lee. Lenny, isang ano lang yan. Isang atado lang yan. And then, BBM. And then, ay, ano yan? Bakit may balloon? Ang galing! Ano ba ginagawa ko? MBB. And then, BB. And then, so nag-guess yun na, okay. Connect. Ngayon, ito ang tanong ng bayan. Kung mawala yung isang yung gusto nilang sa current time na tayo sa current time. Okay. Sa current time, kung mawawala yung isang actor dyan na gusto nilang pagtulong-tulungan, paborable rin ba yan? Oo, kita mo? Ano ba yan? Halimbawa kami dalawa ni Joey, no? Si Joey dilaw kasi nakadilaw siya. So, yellow. Siya ang yellow pink kayan. Ako ang VVM kasi bababoom. Siya ang unipink. Siya ang yellow pink. Ako ang VVM. Together, we are unipink. Unipink, O kami, unipink kami, di ba? Unipink kami.
Kaya kami nag-Unipink kasi may Duterte. Gets nyo? Gets nyo, di ba? Okay. Ngayon, pag nagurgur na natin ang Duterte this early, will it be favorable? Will it be favorable to the Unipink? Di ba? Dapat sinusulat yung mga ang mga thoughts and yung mga ineme, ayan. Dapat sinusulat yung diba? Magpaparecite na tayo ha, magpaparecite na. Oo, magpaparecite tayo. Sabi ni Snake. Snake number 3 is go. Dalawa na yung question ha. Kapag lumampas ba ng more than 7 days, sila Torres sa KOJC compound, paborable ba yon sa BBM administration? Okay. Second question, kapag ka ba nagurgur na nila ng todo ang mga Duterte, pabor ba yon sa kahit kanino? Kahit kanino, oo. Pabor ba yon sa status quo at that point? Sa Unipink. Pabor ba yun? Sususugan ko yung una ha. Yung unang condition ha. Pag tumagal to ng 7 days, maganda ba to sa BBM? Sa akin, kasi ako si VVM Ikaw ang Yellow Pink. Ngayon si Yellow Pink, sa aming tactical alliance, sino may responsabling manggurgur? Sino? Si Joey o ako? Wait, si VVM pala, okay. Si ako, di ba? Kasi siya sa administration di ba? Yeah. Ngayon, si Yellow Pink, ano lang ang role niya dito? Anong hahanapin niya sa akin? Really, it's more of, they can either feed from the cow, which is the cow is the BBM. Hindi, ano nga hanapin? Mga rektahan na. Huwag na tayong gumamit ng mga, mga cow. Huwag na tayong gumamit ng cow. Ganito, Snake, no? Ako si VVM, si Joey, si Yellow Pink. Ngayon sa aming dalawa, sa tactical alliance namin, sino ang may obligasyon talaga na gurgurin? Yung Duterte. Yung Duterte, yung Duterte political animal. Sino? Well, something na hindi directly kay sa mga Yellow Pink para hindi directly makakonect sa BBM. So pag hindi so pag hindi nagurgur ng Yellow Pink ang mga Duterte, may power ba sila? Pwede silang bigyan ng pera or means or resources para naman gurgurin nila yung mga Duterte, but hindi ibig sabihin directly yung BBM magawa nun. Hindi, parang sa amin, na pag nagkaletsehan na hindi mo nagurgur yan, sino ngayon ang may political leverage na gamitin ito sa isa't isa? Ako ba, si BBM, pag hindi nagurgur ni Yellow Pink, may chance ba ako? Naku, yung Yellow Pink na yan, hindi nila nagurgur ang party levels. So ikikik na ba ako ni VVM kapag hindi ko nagurgur ang ito yan. Si Ma'am Sas, mangyayari sa kanya, hahanap na siya ng ibang kung hindi magurgur ng Yellow Pink, hahanap na siya ng iba pang grupo para naman may wala na. Tatlo kaya. So if we're going to be in the middle of the triangle, ang mangyayari kung wala na yan kasi mawawala na siya ng option. Because you can only have, like pera naman actually yan kung ganun kadami, hindi lang triangle yan pwede din siyang malaking corners of hindi lang hexagon Hindi, Snake, na tayo, grand coalition na tayo, grand coalition. Wala nang walang option na dito, walang ibang option, tatlo lang yung political animal na pinag-uusapan natin dito. Oo. Personally, sa tingin ko, ang may obligasyon dito, na mag-gurgur sa mga Duterte. Si yung ulo. Sino ba yan? Sino? Rektahin mo na, ano ba yan? Rektahin mo na. Sino ba yun? Baby Dragon. Ako, si BBM. Yeah, bakit? Ngayon, pag hindi ko nagurgur, sino ngayon ang magiging mas stronger sa amin ni Unipink? Ay, ni Yellow Pink? Yellow Pink. Di ba? Kasi magkakaroon ng rise up na naman ulit. Balik the return of the comeback. Yes, si Yellow Pink. Dahil ano ang magiging propaganda ngayon ni Yellow Pink laban sa VVM faction? Parehas lang kayong mag-ama. Walang silbi. Mga ganon. Yun yung ginawa ninyo. But
Because okay, si Snake ng Brazil, nasa Brazil na actually, you guys let you know now, but iba talaga ang paggalaw dito sa Brazil at sa mga area namin. Yeah, oo, wala pa tayo sa Brazil. Dito lang muna tayo sa ano natin. Dito lang muna tayo sa tatlo. Oo, kasi yung Brazil kasi, captured na yan eh. Kaya nga ang Duterte is Duterte. Ganyan. Duterte is Duterte. Pero ang nangyayari kasi sa atin ngayon, ito kasi ang ano namin is, the yellow, pink, and the VVM, the Vavaboom, no? The VVM faction, di ba? Hindi incompetent, kaya nga i-connect yung ngayon dito sa aming question, na pag tumagal ito ng more than 7 days, magiging, is this going to be good or bad for VVM? Na hindi napapasuko si Kibbs. Si Buloy. At nandun lang sila. Doon na lang tayo, Snake, doon sa part na yon na is it good or bad pag hindi napasuko si BBM beyond pagtitingnan mo yung 7 days? Pagtitingnan mo talaga ang BBM at saka yung parang yellow pink, para silang skill eh. Kung hindi na talaga matimbang yung isa, pupunta yung advantage sa kabila. Diba? Either way, it's I guess sa mga taong malakas talaga ang kanilang emotional intelligence at they're still in a good nasa tamang pag-iisip. Nakikita naman nila yung tama at mali na ito ay bagay na nagdidigress ka, Snake. Nagdidigress ka. Ano yung ang tawag dito pagka lumampas si Kibuloy ng 7 days na hindi sumusuko, is it advantageous to the BBM administration? Matagal na nasa disadvantage eh. Bakit nga? Maraming mga hindi magagandang optics ang nangyayari. Okay, degrade na kita, Snake. Degrade ka na namin. At bibigyan kita ng 4! I don't know what that means. But anyway. Iba ako makita ko dito. Ako naman 3.25. Okay. 3.25. Oo. Si Joey na masyadong strict ha. Hindi kasi sinasagot ni Snake yung question. Snake, ibababa muna kita ha para meron tayong next May mga next Thank you for being sport. Bye-bye. Thank you, Snake. Ayan. Hello. Okay, question. Ayan. Question. Doon muna lang tayo sa yung sa isang question, yung kapag kunwari lumampas ng 7 days at hindi pa rin napapasuko si Kibuloy, ano sa tingin mo ang mangyayari? Hi, Betty. Ay, walang Betty. Next. Sige na. Okay, next na. Ayan. Hello, Kat. Hello po. Can you hear me? Hello, Kat. Hello, can you hear me? Ayan, better. Okay, go. So, alam mo na ang question, Kat? Opo. Pwede ko sabihin ko muna yung pwedeng maging benefits kay BBM before sa final answer ko. Kasi kanina. Okay. So, una, it could improve yung kanyang narrative for law and order, anti-corruption, and yung pag-distract of other issues. It could also divide opposition for Duterte, example, for other alliances that he could break. And then he could reassert his authority kasi nga syempre he is now being deemed as weak. So this is his authority moment. And then yung irarally yung supporters niya. And yung pinaka-last is yung to negotiate from the position of strength. Now, if it goes on for 7 days, pwede he could bring the opposition to the negotiating table. I was thinking kanina, it's either for Duterte kasi if we're gonna do with the 3 actors, after this kasi it's gonna be kung ma-discipline nila talaga nila sina Duterte, it's gonna be him versus yellow and pink, and I doubt that he will survive. So he can negotiate something now with Duterte, either to get his alliance or support, at least to survive not survive, pero at least for the next term, for the next election. Yeah, survive. But the next election cycle. Yeah, but that not only for Duterte, but also for the other party, which is yellow and pink. So negotiation to kasi I think alam naman talaga nila na they will not win next election. So this will be his bargaining chip kay yellow or pink o kay Risa on what will be the Marcos's fate afterwards. So that would be basically his ito yung pinaka-bargaining chip niya. Pero if this goes on for more than 7 days, madami kasi mangyayari. So it could be perceived again as weakness ulit, masyadong wasted resources. Tapos this could be Yellow's political ammunition against the Marcos.
of course, there's Duterte, pero Duterte's ammunition kasi medyo mahina siya ngayon eh. I'm sorry to say, I love Duterte's and all, pero the way we see it, yung ammunition natin towards the Marcos is still weak. And so this could be an ammunition to them as well. And then this kay BBM na Hanggang side. sa ano, yung kung bakit favorable sa mga Duterte? Ito na po. Kanina yung favorable, pero ito yung sinasabi ko ngayon na bakit hindi na talaga siya favorable if it goes on after 7 days. Okay. So, Kat, ano po? bakit weak yung ammunition ngayon? Kasi po, paano ko ba ito ba sabihin? Kasi I don't think we have the numbers. I'm sorry, I don't think we have the numbers as before. And then, wala tayong wala tayong one voice. Nakaninong numbers? Nakaninong numbers? I don't know. Kasakit sabihin, no? Hindi, pwede mo sabihin. Pwede mo sabihin. Kasi pag sinabi mo na wala yung numbers sa'yo nung Napunta yun somewhere. napunta sa amin yun. Walang, maybe they are nonchalant. Kasi I feel naman na hindi naman talaga sila napunta kay BBM or sa Yellows eh. They're just nonchalant right now. Kasi nga, people are hungry, people are, it's very hard yung life ngayon. They don't have time to ulit sa politics na side. Unlike before, unless it's gonna be so huge talaga. Mahirap silang magbigay ng pake. Nagkakapaan kasi, no? Nagkakapaan yun. Pero ang ano kasi nito, tama siya, no? Na yung, it's not, halimbawa, lahat naman ng ammunition laban kay BBM nanggaling kay Digong. Opo. Noong 2022? Yes. Di ba ano bang ginamit nung kakamping nun? Na mga, Yung na mga nila, na-stop naman siya agad yung never again nila eh. That's the only thing na nila. Pati hindi yung never again. Yung, ginamit din nila yung bangag, saka weak. Yung bangag, hindi naman po siya lumabas. Lumabas siya, ginamit siya ng campaign. Pero Ano ba? na po ang traction noon, hindi siya naging Hindi. Pero yan yung traction eh. Mahina ang traction kasi hindi pinick up ng anong leg doon sa actor. Oh my God, I don't know. Ng Duterte. Exactly, oo. Oo. Oo, kaya hindi kayo na traction then. Hindi mahina ang traction. Wala ano lang, tabla. Hindi siya tabla kasi nga noon, ito naman, wala ba sa iyo yung paper? Andito po. Kasi noong 2022, sino ang may alliance? Si Marcos and Duterte. Yes. Kaya yung mga chika doon ng Against Marcos. ng yellow pink, Na-counter natin. hindi na counter, wala siya. Hindi siya tumatalab kasi iba ang magkasama si Bongbong at yung Duterte. Yes. Diba? So powerful yung combination na yon. So kahit putak ng bangag at saka ng weak at saka bangag itong pink, it doesn't sink in because of the combination of the two. Yeah, ngayon naman, 'di ba, nilabas na. Ngayon yung Duterte side, Duterte faction din yung may lahat meron ng evidence ng may video na, may mga may video pa. Hindi ngayon tumatalab kasi sino ngayon yung may tactical alliance? Si Yellow and si Bangag. Yellow and Baba Boom. Di ba? Ganon. Ngayon, pero it exists, no? It exists. Nandiyan na yan. It's out in the open. Ngayon, itong si Yellow Pink, si Joey, anong ginagawa niya ngayon? Nag-observe siya. At siya rin ay nag-collect. Correct. Ng mga basura. Ammunition, di ba? Ammunition. Ganun pala. Nagamitin mo na yan next. Oo, ganun pala. Ganon. So ngayon, ang tanong namin ngayon, babalik na, itong, pag lumagpas ng 7 days ito na hindi napasuko si Kibuloy, what will happen now to that tactical alliance? There's going to be a strained alliance with the Yellows because ma-undermine yung authority, they will perceive more weakness, more weakness. Babalik tayo ng week, no? Oo. Ito yung kasi yung pinaka-narrative natin eh. Hindi yan ang narrative. Tingnan mo yung nangyayari. Di ba in-explain nga namin, di ba? Ano nangyari nitong last 3 days? Anong ginagawa ni... Di ba sinabi ko nga sa inyo, ano ba nangyari nung August nung kay Aquino sa Manila Bus Hostage Crisis? So, habang tumatagal, kailangan mong... What? Sorry. Kailangan mong pilipitin. Kailangan mong pilipitin. Para... You want Kibs to surrender.
To surrender. Ngayon, pag tumagal ang 7 days, more than 7 days mong gagawin ang Garote. is it going to be good or bad for BBM and his tactical alliance with Joey De Vivo? It will be bad. It will be bad. Ayan. Yun po yung ano ko kanina, yung after ko nung sinabi ko yung good side. Eventually, it will be bad kasi talaga. Kasi not only that, andun pa yung public dissatisfaction, meron pang legal and judicial questions, yung just scrutiny pa, malay mo makakatch up pa to ng international media. So it's basically all bad. Okay, gigrade na natin si Kat. Okay, Joey. I think 2.5. 2.5 ka. Okay, 2.5. Ay, patado. Thank you so much, Kat. Thank you very much, Kat. Thank you for being a good sport. Ayan. Bababa ko na si Kat, ha? Ayan.